Mga ka-daily, ngayong araw, hihimayin natin ang mga gintong aral mula sa sikat na librong The 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. Pero ilalapat natin ito sa tunay na diskarteng Pinoy. Request ito ng ating ka-daily na nag-comment sa isa nating video. Alamin kung paano maging mas produktibo, disiplinado at matagumpay sa inyong career at pamilya gamit ang mga simpleng mga steps na ito. Siguraduhin na panoorin at tapusin ang buong video dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para maging tunay na epektibo at maunlad na Pilipino sa modernong panahon. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Maging proactive. Ikaw ang kapitan ng iyong bangka. Mga ka-daily, alam nyo ba na ang pinakamalaking hadlang sa ating pag-unlad ay hindi ang kawalan ng pera o pagkakataon, kundi ang ating reaksyon sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid? Sa librong The 7 Habits of Highly Effective People, itinuturo ni Stephen Covey na ang pagiging proactive ay ang unang hakbang para mabago ang takbo ng iyong buhay mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging leader ng sarili mong tadhana. Marami sa atin ang sanay na laging isinisisi ang ating sitwasyon sa gobyerno, sa traffic, sa ating mga magulang, o kahit sa malas na panahon, pero ang totoo ay may kapangyarihan tayong pumili ng ating magiging tugon sa kahit anong hamon. Ang isang proactive na tao ay hindi naghihintay na gumanda ang ekonomiya bago magsimulang mag-ipon o mag-aral ng bagong skill, dahil alam niyang ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa kaniyang sariling desisyon at hindi sa dikta ng kaniyang kapaligiran. Kapag sinabi nating proactive, ibig sabihin ay tinatanggap mo ang responsibilidad na ikaw ang may hawak ng manibela ng iyong buhay at hindi ka lang basta pasahero na sumasabay sa agos ng kung ano ang uso o kung ano ang madali. Kailangan nating intindihin na ang bawat pagkilos natin ay may katumbas na resulta. Kaya kung gusto natin ng ibang kinalabasan, dapat ay ibahin din natin ang ating paraan ng pag-iisip at paggawa sa araw-araw na pamumuhay natin. Sa mundong puno ng ingay at mga bagay na hindi natin kontrolado, mahalagang matutunan nating tukuyin kung ano ang ating circle of influence o ang mga bagay na direkta nating mababago sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Madalas tayong nauubos sa pagrereklamo tungkol sa circle of concern gaya ng mga viral na issue sa social media o ang desisyon ng ibang tao na wala naman tayong magagawa para pigilan o baguhin sa oras na iyon. Ang mga ka-daily nating matagumpay ay yaong mga nagbubuhos ng kanilang lakas sa pagpapalago ng kanilang kaalaman, pag-aalaga sa kanilang kalusugan at pagpapaunlad ng kanilang mga habit dahil ito ang mga aspeto na kaya nating paikutin sa ating mga kamay. Kapag pinalaki mo ang iyong circle of influence, mapapansin mo na unti-unting lumiliit ang epekto ng mga negatibong panlabas na salik sa iyong disposisyon dahil mas nakatutok ka na sa kung ano ang pwede mong gawin kaysa sa kung ano ang kulang sa iyo. Isang simpleng halimbawa nito ay sa halip na magalit ka dahil sa mahal ng bilihin, gagamitin mo ang iyong oras para maghanap ng ekstra na pagkakakitaan o pag-aralan kung paano ang tamang pagbabudget para hindi ka maubusan ng pera sa gitna ng buwan. Ang pagiging proactive ay hindi pagiging positibo lang ng walang basehan, kundi ito ay ang pagiging praktikal at matalino sa paggamit ng iyong limitadong oras at lakas para sa mga bagay na may balik sa iyong kinabukasan. Ang ating pananalita ay may malaking epekto sa kung paano natin nakikita ang mundo at kung paano tayo kumikilos bilang mga individual na nagnanais ng tunay na pag-asenso sa buhay. Kapag madalas nating sinasabi ang mga salitang gaya ng wala akong magagawa
Ganyan talaga ang buhay. O hindi ko kaya. Parang ibinibigay na rin natin ang ating kapangyarihan sa ibang tao o sa tadhana para kontrolin tayo. Ang mga proactive na ka-daily ay maingat sa kanilang mga salita at mas pinipiling gamitin ang mga phrases gaya ng tignan natin ang iba pang options, pipiliin kong maging mahinahon o gagawa ako ng paraan para matapos ito sa tamang oras. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating vocabulary, binabago rin natin ang ating mindset mula sa pagiging reactive na parang robot na sumusunod lang sa emosyon, tungo sa pagiging isang tao na may kalayaan at determinasyon. Huwag nating hayaan na ang ating mga limitasyon sa nakaraan ang magdikta kung ano ang kaya nating gawin sa hinaharap, dahil ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para maging mas mabuting bersyon ng ating mga sarili. Ang pagpili sa tamang salita ay ang unang manifestasyon na ikaw ay handa ng harapin ang anumang pagsubok ng may dignidad at talino, dahil alam mo na ang iyong saloobin ay mas matimbang kaysa sa kahit anong problema. Isa pang mahalagang aspeto ng pagiging proactive ay ang pagkilala sa pagkakaiba ng stimulus at response, kung saan sa gitna ng dalawang ito ay matatagpuan ang ating kalayaan na pumili ng ating magiging aksyon. Hindi tayo gaya ng mga hayop na kapag tinamaan ng gutom o galit ay agad na aatake ng walang pag-iisip, dahil tayo ay binigyan ng kakayahang magnilay at gumamit ng ating imahinasyon at konsensya. Kung may nagsabi sa iyo ng masama o may nangyaring hindi maganda sa iyong trabaho, hindi mo kailangang maging galit o malungkot agad, dahil ikaw ang magdedesisyon kung bibigyan mo ba ng pansin ang negatibong enerhiya na iyon o itutuloy mo ang iyong araw ng may produktibong pag-iisip. Ang mga ka-daily na may mataas na level ng self-awareness ay nakakayang huminga muna bago mag-react. Tinitignan ang sitwasyon mula sa malayo at pinipili ang tugon na naaayon sa kanilang mga prinsipyo at hindi base sa bugso ng damdamin. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya, at ito rin ang naghihiwalay sa mga taong laging nai-stress sa mga taong nananatiling kalmado kahit nasa gitna ng matinding pressure o krisis sa buhay. Kapag natutunan mong i-master ang iyong response, magiging mas matatag ka sa anumang unos na darating at magiging mas mabilis ang iyong pag-angat, dahil hindi ka na madaling madistract ng mga walang kwentang bagay. Sa huli, ang pagiging proactive ay nangangailangan ng consistent na practice, at hindi ito isang bagay na makukuha mo lang sa isang gabi ng pakikinig o panunood ng mga inspirational na video. Kailangan nating isabuhay ang prinsipyong ito sa maliliit na desisyon gaya ng paggising ng maaga, pagpili ng masustansyang pagkain, at pagiging tapat sa ating mga commitment kahit walang nakatingin sa atin. Huwag nating hintayin na dumating ang malaking problema bago tayo maging proactive. Bagkus ay gawin nating lifestyle ang pagiging handa at ang pagkakaroon ng inisyatibo sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw. Ang mga ka-daily na nagtatagumpay sa negosyo, sa career, at sa pamilya ay ang mga taong hindi sumusuko sa unang pagkakamali, kundi gumagamit ng kanilang pagkakamali bilang feedback para lalong pagbutihin ang kanilang mga susunod na hakbang. Tandaan natin na ang ating character ay nabubuo sa pamamagitan ng ating mga habits. At ang habit number 1 na pagiging proactive ang pundasyon ng lahat ng iba pang tagumpay na maaari nating makamit sa mundong ito. Maging kapitan ka ng iyong sariling bangka. Hawakan mong mabuti ang sagwan at huwag kang papayag na ang hangin lang ang magdala sa iyo kung saan-saan, dahil ikaw ang may kontrol sa iyong destinasyon at sa iyong kaligayahan. Aral number 2, simulan sa isip ang patutunguhan. May vision board ka ba? Mga ka-daily, ang pangalawang aral na tatalakayin natin ay ang pagkakaroon ng malinaw na mental vision bago tayo sumabak sa kahit anong gawa o proyekto sa ating buhay. Isipin niyo na lang kung susubukan ninyong magbuo ng isang malaking jigsaw puzzle, pero wala kayong hawak na picture ng kung ano ang dapat na kinalabasan nito. Siguradong mahihirapan kayo at mauubos lang ang oras nyo sa paghula.
Ganito rin ang nangyayari sa marami sa ating mga kababayan na kayod ng kayod araw-araw pero pakiramdam nila ay hindi sila umuunlad dahil wala silang nakatakdang destinasyon sa kanilang isipan. Ang prinsipyong ito ay nagsasabi na ang lahat ng bagay ay nililikha ng dalawang beses. Una ay sa loob ng ating imagination at pangalawa ay sa tunay na mundo o physical reality. Kapag malinaw sa iyo kung ano ang gusto mong marating, mas madali mong matutukoy kung anong mga hakbang ang dapat mong gawin at kung anong mga distractions ang dapat mong iwasan para hindi masayang ang iyong pagod. Hindi sapat ang basta-basta lang na pagsisikap dahil ang maling direksyon, kahit gaano pa kabilis ang takbo mo, ay hindi ka dadalhin sa tagumpay na inaasam mo sa hinaharap. Sa ating kultura, madalas nating marinig ang payo na magtrabaho lang ng magtrabaho para sa pamilya. Pero bihira nating itanong sa ating mga sarili kung ano ba talaga ang hitsura ng tagumpay para sa atin. Ang mga ka-daily na matatagumpay ay yaong mga gumagawa ng sariling personal mission statement o isang listahan ng mga values at goals na nagsisilbing compass sa bawat desisyon na kanilang ginagawa. Ang pagkakaroon ng ganitong gabay ay parang pagkakaroon ng blueprint bago magpatayo ng bahay dahil dito mo makikita kung tama ba ang sukat ng iyong mga pangarap at kung sapat ba ang iyong kakayahan para suportahan ito. Kung ang layunin mo ay magkaroon ng financial freedom sa edad na 45, ang bawat decision mo sa paggastos at pag-i-invest ngayon ay dapat na nakadirekta sa vision na iyon para hindi ka maligaw ng landas. Napakahalaga na isulat natin ang ating mga pangarap at gawin itong visual dahil ang ating utak ay mas mabilis rumesponde sa mga imahe at konkretong plano kaysa sa mga hilaw na ideya lang na lumilipad sa ating isipan. Ang isang taong may vision ay hindi madaling madala ng mga uso o peer pressure dahil alam niya sa kanyang sarili kung ano ang tunay na mahalaga at kung ano ang pansamantala lamang na ligaya sa mundong ito. Kailangan din nating iwasan ang tinatawag na gaya-gaya culture kung saan sumasabog ang isang negosyo o career path dahil lang marami ang kumikita doon kahit hindi naman ito tugma sa ating sariling hilig o kakayahan. Ang pagtukoy sa iyong patutunguhan ay nangangailangan ng malalim na pagninilay at katapatan sa sarili para malaman mo kung ang hinahabol mo ba ay sarili mong pangarap o pangarap lang ng ibang tao para sa iyo. Ang mga ka-daily nating tunay na maligaya ay yaong mga nagtatrabaho sa isang bagay na may kahulugan para sa kanila dahil alam nila na ang bawat butil ng pawis ay may katapat na malaking layunin na higit pa sa pera. Isipin mo ang iyong sariling lamay sa hinaharap at tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang gusto mong sabihin ng iyong pamilya, kaibigan at katrabaho tungkol sa naging buhay mo at sa iyong karakter. Ang pagsasanay na ito ay makakatulong sa iyo na makita kung ano ang mga aspeto ng buhay mo ngayon ang kailangang baguhin para maging tugma sa legacy na gusto mong iwanan sa mundong ito bago ka mamaalam. Kapag sinimulan mo ang iyong araw na may malinaw na layunin, mas magiging makabuluhan ang bawat minuto mo at mas magiging masaya ka sa bawat maliit na tagumpay na makukuha mo patungo sa iyong malaking vision. Sa proseso ng pagbuo ng iyong vision, huwag mong kalimutang isama ang lahat ng mahahalagang aspeto ng iyong buhay, gaya ng iyong kalusugan, relasyon sa pamilya, at spiritual growth para maging balanse ang iyong pag-unlad. Marami ang nagiging matagumpay sa negosyo pero naiiwan naman ang kanilang kalusugan o nasisira ang kanilang pamilya dahil masyado silang naging focus sa isang bahagi lang ng kanilang pangarap. Ang tunay na epektibong ka-daily ay tinitignan ang buong picture at sinisiguro na ang kaniyang pag-akyat sa hagdan ng tagumpay ay hindi nakasandal sa maling pader na pagsisihan niya rin pagdating ng panahon. Ang pag-visualize sa iyong tagumpay ay hindi lang tungkol sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa uri ng tao na gusto mong maging habang tinatahak mo ang landas patungo sa iyong mga mithiin.
Ang bawat gabi bago ka matulog, mainam na balikan mo ang iyong mga goals at tignan kung ang mga ginawa mo ba sa maghapon ay nakatulong para mapalapit ka sa iyong destinasyon o kung lalo ka lang lumayo dahil sa mga maling desisyon. Ang disiplina sa pag-iisip ang magbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon, dahil ang iyong isipan ay nakapako na sa premyo na naghihintay sa iyo sa dulo ng iyong paglalakbay. Sa huli, ang simulan sa isip ang patutunguhan ay isang hamon para sa ating lahat na huwag lang mabuhay para sa ngayon, kundi maging arkitekto ng ating sariling kinabukasan sa bawat sandali. Ang buhay ay masyadong maikli para ubusin sa mga bagay na wala namang kinalaman sa ating tunay na layunin. Kaya dapat ay maging madiskarte tayo sa pagpili ng ating mga priority at commitments. Tandaan ninyo mga ka-daily na ang pinakamahusay na paraan para mahulaan ang iyong future ay sa pamamagitan ng paglikha nito simula sa iyong mga pangarap at paglalapat nito ng konkretong aksyon sa araw-araw. Huwag kang matakot na mangarap ng malaki at huwag mong hayaan na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ang maglimita sa kung ano ang kaya mong maabot sa tulong ng iyong sipag at tamang mindset. Ang iyong vision board o ang iyong mental na plano ay ang iyong magiging sandata laban sa kawalan ng pag-asa at ang iyong magiging mitya para laging mag-alab ang iyong pagnanais na maging mas epektibo at mas matagumpay na Pilipino. Sa bawat hakbang mo, laging itanim sa isip na ang dulo ay kasing halaga ng simula, kaya siguraduhin mong ang daan na tinatahak mo ay ang daan na tunay na magpapasaya sa iyong puso at magbibigay ng dangal sa iyong pangalan. Aral number 3. Unahin ang mahalaga. Iwasan ang urgent na walang gossard na walang kabuluhan. Mga ka-daily, ang pangatlong aral na ito ay tungkol sa pag-aayos ng ating mga priority sa buhay. Dahil madalas tayong nalulunod sa mga gawaing akala natin ay importante, pero kumakain lang pala ng ating oras. Sa turo ni Stephen Covey, binibigyang diin niya na ang susi sa pagiging epektibong tao ay hindi ang pag-manage ng oras, kundi ang pag-manage sa ating sarili at sa mga bagay na pinipili nating gawin. Marami sa ating mga Pilipino ang laging nagsasabi na sobrang busy nila o wala silang time para sa pamilya at sarili. Pero kung susuriin natin, baka nauubos lang ang oras natin sa mga bagay na nagmamadali or urgent, pero hindi naman talaga nakakatulong sa ating long-term goals. Ang pagkakaiba ng mga taong nagtatagumpay sa mga taong paikot-ikot lang ay ang kakayahan nilang tukuyin kung ano ang mga activities na magbibigay ng pinakamalaking resulta sa kanilang kinabukasan. Hindi sapat na ikaw ay masipag, dapat ay masipag ka sa mga tamang bagay na tunay na magpapabago sa estado ng iyong pamumuhay at magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong mahulog sa bitag ng Quadrant 1 o ang mga bagay na urgent at important gaya ng mga deadline, crisis, bigla ang problema na kailangang solusyonan agad. Ang mga ka-daily na laging nasa quadrant na ito ay madalas ma-burnout at laging pagod dahil para silang bumbero na laging pumapatay ng apoy sa bawat oras na lumilipas. Pero ang sikreto ng mga highly effective people ay ang pagtutok sa quadrant 2. Ito yung mga bagay na important pero hindi urgent gaya ng pag-eehersisyo, pag-aaral ng bagong investment, pagpaplano ng negosyo, at pagpapatibay ng relasyon sa mahal sa buhay. Dahil hindi ito nagmamadali, madalas natin itong naisasantabi hanggang sa maging huli na ang lahat at maging krisis na sila sa ating buhay, gaya ng pagkakasakit dahil sa kawalan ng pahinga. Kung gusto nating umasenso, kailangan nating matutunan na bigyan ng sapat na oras ang mga gawaing ito, kahit walang nagtutulak sa atin dahil ito ang magbibigay sa atin ng prevention at growth sa hinaharap. Dapat din tayong maging matapang sa pagsasabi ng no sa mga bagay na nasa quadrant 3 o yung mga bagay na urgent pero hindi naman importante para sa ating sariling pangarap.
Halimbawa nito ay ang mga biglaang aya ng barkada na ubusin ng gabi sa pag-iinuman o ang mga walang katapusang notification sa social media na humihingi ng ating atensyon pero wala namang ambag sa ating pag-unlad. Ang mga ka-daily nating disiplinado ay alam na kapag sinabi mong yes sa isang bagay na walang kwenta, parang sinabi mo na ring no sa iyong mga pangarap at sa oras na dapat ay para sa iyong pamilya. Hindi ito pagiging madamot o pagiging killjoy, kundi ito ay ang pagpapahalaga sa iyong limitadong lakas para hindi ka maubusan ng resources para sa mga bagay na tunay na may kabuluhan. Sa mundong puno ng ingay at distractions, ang taong marunong tumanggi sa mga pansamantalang saya ay ang siyang mas mabilis na nakakarating sa permanenteng tagumpay na inaasam ng lahat. Ang isa pang dapat nating iwasan ay ang Quadrant 4 o yung mga bagay na hindi na nga urgent, hindi pa importante, o yung mga tinatawag nating time wasters, gaya ng sobrang pagtambay sa chismis o scrolling sa phone nang walang layunin. Ang mga ka-daily na seryoso sa kanilang pag-asenso ay tinitignan ang kanilang schedule at tinatanggal ang mga aktibidad na ito na tila anay na kumakain sa kanilang produktibidad sa bawat araw. Imbes na ubusin ang 2 hours sa panonood ng mga videos na wala namang natututunan, bakit hindi mo gamitin ang oras na yon para magbasa ng libro tungkol sa financial literacy o makinig sa mga podcasts na magpapalawak ng iyong kaisipan? Ang disiplina sa pagpili ng iyong gagawin ay parang pag-iipon din ng pera dahil ang bawat minutong matitipid mo sa walang kwentang bagay ay investment mo para sa mas magandang kalidad ng buhay. Tandaan natin na lahat tayo ay binigyan ng 24 hours sa isang araw at ang tanging pinagkaiba lang natin ay kung paano natin ito ginagamit para sa ating sariling kabutihan at para sa ating kapwa. Sa huli, ang unahin ng mahalaga ay isang paraan ng pamumuhay na naglalayong gawin tayong mas makabuluhang tao sa harap ng ating pamilya at ng ating komunidad. Ang paggawa ng weekly plan ay isang mabisang tool para masigurado na ang bawat aspeto ng ating buhay ay nabibigyan ng sapat na pansin at hindi tayo nagiging alipin lang ng ating mga trabaho. Ang tunay na epektibong ka-daily ay marunong magbalanse ng kaniyang responsibilidad habang hindi nakakalimutan ang kaniyang personal na kaligayahan at espiritual na pangangailangan. Huwag mong hayaan na ang iyong buhay ay diktahan ng ingay ng ibang tao o ng mga emergency na pwede naman sanang naiwasan kung nagplano ka ng maaga at maayos. Sa bawat desisyon mo, laging itanong sa sarili kung ang ginagawa mo ba ngayon ay magpapasalamat ang future self mo pagkalipas ng ilang taon o pagsisisihan mo ito dahil sa nasayang na pagkakataon. Maging matalino sa pag-prioritize dahil ang iyong oras ang pinakamahalagang puhunan mo sa mundong ito. Kaya huwag mo itong ipamigay ng libre sa mga bagay na hindi naman karapat-dapat sa iyong atensyon. Aral number 4. Isipin na manalo ang lahat. Hindi ito karera. Mga ka-daily, ang pang-apat na aral na ito ay isang napakalakas na mindset na magpapabago sa paraan ng pakikitungo nyo sa ibang tao sa negosyo, sa trabaho, at maging sa loob ng inyong tahanan. Sa ating lipunan, madalas tayong lumaki sa kaisipan na para manalo ang isa, kailangang may matalo, o kaya naman ay may tinatawag tayong crab mentality, kung saan hinihila natin pababa ang iba para tayo ang umangat. Pero sa librong ito, itinuturo ni Stephen Covey ang win-win mindset o ang paniniwala na ang tagumpay ay hindi isang limitadong pie na kapag kumuha ang isa ay mababawasan ang sa iba. Ang mga ka-daily nating tunay na matagumpay ay yaong mga naghahanap ng paraan kung paano makikinabang ang lahat ng panig sa isang sitwasyon dahil alam nilang ang pagtutulungan ay mas matamis kaysa sa pakikipag-unahan. Kapag ang nasa isip mo ay laging panalo ang lahat, mas nagiging malawak ang iyong oportunidad at mas dumadami ang mga taong gustong makatrabaho ka dahil alam nilang hindi mo sila lalamangan o gagamitin lang para sa sarili mong interes.
Napakahalaga na magkaroon tayo ng tinatawag na abundance mentality o ang pananaw na sapat ang biyaya ng mundo para sa ating lahat. Kung tayo ay magsisikap at magiging tapat sa ating kapwa. Ang kabaligtaran nito ay ang scarcity mentality o ang takot na baka maubusan ka kaya kailangan mong makipag-agawan o manira ng ibang tao para lang ikaw ang mapansin o kumita. Ang mga ka-daily na may ganitong negatibong mindset ay madalas na laging stressed at walang tunay na kaibigan dahil ang tingin nila sa lahat ay kalaban na dapat talunin sa bawat pagkakataon. Pero kung iisipin natin na ang tagumpay ng iyong kapitbahay o katrabaho ay patunay lang na posible rin itong mangyari sa iyo, mas magiging magaan ang iyong kalooban at mas gaganahan kang magtrabaho ng maayos. Ang pagiging masaya sa achievement ng iba ay isang senyales ng mataas na self-confidence. Dahil alam mo sa sarili mo na mayroon ding nakalaang biyaya para sa iyo sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Sa pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kliyente o kasamahan sa trabaho, ang paghahanap ng win-win solution ay nangangailangan ng matinding pasensya at husay sa pakikinig para malaman ang tunay na kailangan ng kabilang panig. Hindi ito pagiging malambot o laging pagbibigay, kundi ito ay ang pagiging matapang na panindigan ang iyong kailangan habang isinasaalang-alang din ang kapakanan ng iyong kausap sa lahat ng oras. Ang mga ka-daily nating magaling sa negosasyon ay hindi tumitigil hanggat hindi nakakahanap ng third alternative o yung pangatlong option na mas maganda pa sa iniisip ng dalawang panig sa simula. Kapag nararamdaman ng mga tao na concerned ka rin sa kanilang panalo, mas nagiging bukas sila sa kompromiso at mas tumatagal ang inyong pagsasama na nagre-resulta sa mas malaking kita at mas matibay na reputation. Ang pagbuo ng tiwala ay ang pundasyon ng anumang pangmatagalang relasyon at ang win-win mindset ang pinakamabilis na paraan para mapuno ang iyong emotional bank account sa mga taong nakapaligid sa iyo. Dapat din nating tandaan na ang pagpili sa win-win ay isang commitment sa ating integridad at pagkatao dahil mahirap itong gawin lalo na kung ang paligid mo ay puro panlalamang ang ginagawa. May mga pagkakataon na kailangan nating piliin ang no deal kung sa tingin natin ay walang paraan para parehong makinabang ang bawat isa sa isang transaction o usapan. Ang mga ka-daily na may prinsipyo ay mas pipiliin na huwag na lang ituloy ang isang deal kaysa pilitin ito pero may isang panig na agrabyado o masama ang loob pagkatapos ng usapan. Ang kalayaan na tumanggi sa mga unfair na situation ay nagpapakita na hindi ka desperado at meron kang mataas na standard para sa iyong sarili at para sa iyong mga kapartner sa buhay. Ang pagiging tapat sa iyong salita at ang pagpapakita ng malasakit sa kapwa ang magsisilbing magnet mo para maka-attract ng mga tamang tao na mayroon ding parehong mindset na laging panalo ang lahat sa bawat hakbang. Sa huli, ang isiping panalo ang lahat ay isang hamon sa atin na maging mas mabuting tao na naghahanap ng kabutihan para sa mas nakakarami at hindi lang para sa sariling bulsa. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang natalo mo sa karera ng buhay, kundi sa kung gaano karaming tao ang natulungan mong umangat, kasabay ng iyong sariling pag-unlad. Bilang mga ka-daily, tayo ang dapat magsimula ng kulturang ito sa ating mga komunidad, kung saan ang inggitan ay pinapalitan ng inspirasyon at ang kompetisyon ay ginagawang kolaborasyon para sa ikabubuti ng lahat. Huwag nating kalimutan na ang mundo ay sadyang bilog at ang kabutihang ipinapakita mo sa iba ay babalik at babalik sa iyo sa mga paraang hindi mo inaasahan o hindi mo akalain. Maging instrument tayo ng pagbabago sa pamamagitan ng pag-iisip ng malawak at pagyakap sa ideya na sa pag-unlad ng iyong kapwa, kasama ka ring nagtatagumpay bilang isang epektibo at marangal na Pilipino. Aral number 5. Unawaing mabuti ang iba bago magpaunawa. Makinig ng may puso. Mga ka-daily,
Ang panglimang aral na ito ay isa sa pinakamahirap pero pinakamahalagang skill na dapat nating matutunan para maging maayos ang ating relasyon sa lahat ng tao. Madalas kasi sa atin, kapag may kumakausap sa atin, nakikinig lang tayo para makabuo agad ng isasagot o para mga tuwiran imbes na intindihin talaga ang pinanggagalingan ng kausap natin. Ang tawag ni Stephen Covey dito ay autobiographical listening, kung saan hinuhusgahan natin ang kwento ng iba base sa sarili nating karanasan o pananaw, kaya hindi natin sila tunay na nauunawaan. Ang mga kadili nating magaling makisama ay yaong mga marunong magbigay ng atensyon at espasyo sa damdamin ng iba bago nila ilabas ang sarili nilang opinyon o payo. Kapag naramdaman ng isang tao na talagang pinakikinggan mo siya ng walang halong panghuhusga, mas nagiging bukas siya na makinig din sa iyo at mas madaling naaayos ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ang pag-unawa ay parang pagbibigay ng hangin sa isang taong nalulunod. Kapag naibigay mo ito, doon pa lang sila magiging handa na makipagtulungan sa iyo ng tapat at maayos. Sa ating pang-araw-araw na pakikipag-usap sa pamilya o sa trabaho, kailangan nating iwasan ang 4 na maling paraan ng pakikinig gaya ng pag-evaluate, pag-probe, pag-advise, at pag-interpret base lang sa ating sariling agenda. Madalas nating sabihin sa ating mga ka-daily na, alam ko ang nararamdaman mo dahil pinagdaanan ko rin iyan, pero ang totoo ay magkaiba ang bawat sitwasyon at baka hindi iyon ang kailangan nilang marinig sa oras na iyon. Ang tunay na empathic listening ay ang pakikinig, gamit ang iyong mga mata para sa body language, ang iyong puso para sa emotion, at ang iyong pandinig para sa tunay na kahulugan ng mga salita. Sa halip na magbigay agad ng solusyon, subukan mong ulitin ang sinabi nila sa sarili mong salita para masigurado na tama ang pagkakaintindi mo sa kanilang pinagdaraanan. Ang ganitong paraan ng communication ay nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa dignidad ng iyong kapwa na siyang pinakamahalagang pundasyon ng matibay na samahan. Kapag nauna kang umunawa, tinatanggal mo ang pader ng depensa sa pagitan ninyong dalawa at binubuksan mo ang pinto para sa isang mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Ang pag-unawa sa iba ay parang pag-iipon din sa ating emotional bank account, kung saan ang bawat sandali ng tapat na pakikinig ay isang malaking deposit na nagpapatibay ng tiwala sa atin ng ibang tao. Marami sa ating mga problema sa opisina o sa loob ng bahay ay nagmumula sa mga simpleng miscommunication na lumalaki dahil walang gustong magparaya at umunawa sa panig ng bawat isa. Ang mga ka-daily nating epektibo ay alam na hindi mo kailangang sumang-ayon sa lahat ng sinasabi ng iba para lang maipakita na nauunawaan mo sila ng lubos. Ang mahalaga ay maramdaman nila na validated ang kanilang nararamdaman at nirerespeto mo ang kanilang perspektibo kahit magkaiba pa kayo ng paniniwala sa buhay. Sa mundong ito na puro ingay at kanya-kanyang bida sa social media, ang pagiging isang mabuting tagapakinig ay isang pambihirang katangian na magpapaangat sa iyo bilang isang leader at bilang isang kaibigan. Ang taong marunong makinig ay mas maraming natututunan dahil mas bukas ang kaniyang isipan sa mga bagong ideya at karanasan na hindi niya makukuha kung siya lang ang laging nagsasalita. Matapos nating maunawaan ang iba, doon pa lang darating ang tamang panahon para tayo naman ang magpaunawa o maglahad ng ating sariling panig ng may kalinawan at katapangan. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay napaka-importante dahil kung susubukan mong magpaliwanag nang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon, malamang na maging defensive lang ang iyong kausap at walang mangyayaring mabuti. Ang mga ka-daily na marunong gumamit ng ethos, pathos, at logos ay mas madaling nakakapag-convince ng iba dahil ang kanilang argumento ay nakabase sa kredibilidad, emotional na connection, at lohika. Ang panmong pagpapakita na isinaalang-alang mo ang kanilang punto bago ka magsalita ay nagbibigay ng bigat at respeto sa iyong mga susunod na sasabihin o ipapanukala.
Hindi ito tungkol sa pananalo sa isang debate, kundi tungkol sa paghahanap ng katotohanan at tamang solusyon na makabubuti para sa inyong dapwa sa inyong dalawa sa haba ng panahon. Ang epektibong communication ay isang sining na nangangailangan ng humility o pagpapakumbaba para tanggapin na baka mayroon ding mali sa ating sariling pananaw na kailangang maitama. Sa huli, ang unawaing mabuti ang iba bago magpaunawa ay isang paalala na ang ating dila ay dapat nating kontrolin at ang ating puso ay dapat nating buksan para sa ating kapwa Pilipino. Ang tunay na pag-asenso ay hindi lang tungkol sa laki ng iyong kinikita, kundi tungkol din sa lalim ng iyong pakikipagkapwa-tao at sa kung gaano ka ka-epektibong makipag-ugnayan sa iba. Bilang mga ka-daily, tayo ay hinahamon na maging mas mapagmatsyag at mas mapagkalinga sa damdamin ng mga taong nakapaligid sa atin para maiwasan ang mga alitan na walang saysay. Tandaan ninyo na ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban na kinakaharap, kaya ang isang sandali ng tapat na pakikinig ay maaaring maging malaking tulong para sa kanila upang gumaan ang kanilang kalooban. Maging ehemplo tayo ng pasensya at pangunawa sa ating komunidad para lalong tumibay ang ating pagkakaisa at pagmamahalan bilang isang bansa. Ang pagbabago ng paraan mo ng pakikinig ay ang simula ng pagbabago ng kalidad ng iyong buhay at ng kaligayahan ng mga taong mahalaga sa iyo. Aral number 6. Makipagtulungan. Ang lakas ng bayanihan. Mga ka-daily, ang pang-anim na aral na ito ay ang tinatawag nating synergy o ang paggawa ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa pinagsama-samang lakas ng bawat isa. Sa madaling salita, ito ang modernong bersyon ng ating kulturang bayanihan kung saan ang 1 plus 1 ay hindi lang equals 2, kundi pwedeng maging 3, 10 o kahit 100 pa. Ang prinsipyong ito ay nagtuturo sa atin na kapag pinagsama natin ang magkakaibang talino, karanasan at pananaw ng bawat tao, makakabuo tayo ng mga solusyon na hindi natin kayang gawin ng mag-isa lang. Ang mga ka-daily nating matagumpay sa negosyo at sa trabaho ay hindi natatakot na kumuha ng mga taong mas magaling sa kanila sa ibang aspeto dahil alam nilang ang teamwork ang tunay na sikreto ng mabilis na pag-unlad. Imbes na makipagkompetensya, mas pinipili nilang makipagkolaborasyon para mas mapadali ang trabaho at mas lumawak ang nararating ng kanilang mga proyekto sa buhay. Napakahalaga na matutunan nating i-value ang differences o pahalagahan ang pagkakaiba-iba nating mga Pilipino sa halip na gawin itong dahilan ng pag-aaway. Ang synergy ay hindi nangyayari kung ang lahat ng tao sa isang grupo ay pare-pareho lang ang iniisip o laging sumasang-ayon na lang para walang gulo. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap na ang ibang tao ay may nakikita na hindi mo nakikita at ang kanilang kakaibang perspektibo ay pwedeng maging susi para sa iyong susunod na malaking break. Ang mga ka-daily na open-minded ay nagpapasalamat kapag may sumasalungat sa kanilang idea dahil alam nilang pagkakataon ito para mas mapaganda pa ang kanilang plano at maiwasan ang mga posibleng pagkakamali sa hinaharap. Huwag mong tignan ang pagkakaiba ninyo bilang hadlang, kundi tignan mo ito bilang isang puzzle piece na kukumpleto sa picture ng tagumpay na binuo ninyo sa inyong imahinasyon. Sa loob ng pamilya o sa ating mga barkada, ang pakikipagtulungan ay nangangailangan ng mataas na antas ng tiwala at respeto sa kakayahan ng bawat isa sa atin. Kapag ang mga ka-daily sa isang tahanan ay nagkakaisa at nagtutulungan sa gawaing bahay o sa pagbabudget, mas nagiging magaan ang buhay at mas maraming oras para sa masasayang bonding moments. Hindi ito tungkol sa kung sino ang boss o kung sino ang mas nasusunod, kundi tungkol ito sa kung paano natin mapapakinabangan ang lakas ng bawat miyembro para sa ikabubuti ng buong pamilya. Ang synergy ay parang isang orchestra kung saan ang iba't ibang instrumento ay tumutugtog ng magkakaibang nota, pero kapag pinagsama-sama sa tamang tiyempo ay nakakabuo ng isang napakagandang musika. Ganito rin dapat ang ating pananaw sa ating mga komunidad.
na ang bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan para sa mas maayos at mas masaganang pamumuhay para sa lahat. Ang pakikipagtulungan ay isa ring paraan para malampasan ang ating mga personal na limitation at mga kahinaan na madalas ay hindi natin kayang ayusin ng tayo lang. Ang mga ka-daily na marunong mag-delegate o magpasa ng trabaho sa mga taong mas eksperto sa larangang iyon ay nakakatipid ng oras at enerhiya na pwede nilang gamitin sa iba pang mahahalagang bagay. Halimbawa, kung magaling ka sa pagtitinda pero mahina ka sa accounting, humanap ka ng kapartner na mahusay sa numero para maging balanse at matatag ang inyong negosyo. Ang pagkilala na kailangan mo ang tulong ng iba ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ito ng katalinuhan at pagiging praktikal sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng synergy, nagagawa nating i-multiply ang ating resulta nang hindi natin kailangang i-burnout ang ating mga sarili dahil may mga kasama tayong sumasalo at tumutulong sa atin. Sa huli, ang aral na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagkakaisa ay laging mas matimbang kaysa sa pagkakawatak-watak sa anumang aspeto ng ating lipunan. Bilang mga ka-daily, tayo ay dapat maging mitya ng positibong ugnayan sa ating mga katrabaho at kapitbahay para lalong lumakas ang ating puwersa bilang isang nasyon. Tandaan ninyo na walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa sarili lamang at ang ating tagumpay ay mas nagiging makabuluhan kung meron tayong mga taong kasamang nagdiwang nito. Maging bukas tayo sa mga bagong koneksyon at huwag nating hayaan na ang pride o inggit ang humadlang sa atin para makabuo ng mga dakilang bagay kasama ang ating kapwa. Ang tunay na epektibong Pilipino ay marunong makisama at marunong magpahalaga sa ambag ng bawat isa dahil alam niyang sa pagkakaisa lang tayo tunay na magiging malaya at maunlad. Magsimula tayo sa maliit na pakikipagtulungan ngayon at asahan ninyo na ang bunga nito ay magiging higit pa sa inyong inaasahan o pinapangarap. Aral number 7. Hasain ang lagari. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Mga ka-daily, ang pangpito at huling habit na ito ay ang nagbibigay ng lakas sa lahat ng naunang aral na tinalakay natin dahil ito ay tungkol sa pag-aalaga sa iyong pinakamahalagang tool sa buhay at walang iba iyon kundi ang iyong sarili. Isipin nyo ang isang mangingisda na pilit na naggagayat ng kahoy gamit ang isang mapurol na lagari. Dahil sa pagmamadali niyang matapos, hindi na siya huminto para hasain ang kaniyang kagamitan, kaya lalo lang siyang napapagod at bumabagal ang kaniyang trabaho. Marami sa ating mga Pilipino ang ganito, kayod ng kayod sa trabaho o sa negosyo hanggang sa ma-burnout at magkasakit dahil nakalimutan na nating mag-recharge at mag-invest sa ating sariling kapakanan. Ang mga ka-daily nating tunay na epektibo ay alam na ang paghinto ng sandali para magpahinga at magpakahusay ay hindi pagsasayang ng oras, kundi ito ay isang estratehiya para maging mas produktibo sa susunod na araw. Kailangan nating balansehin ang 4 na aspeto ng ating pagkatao para hindi tayo mabilis na maluma o masira sa gitna ng matinding hamon ng ating pamumuhay sa araw-araw. Ang unang aspeto na dapat nating hasain ay ang ating pisikal na pangangailangan gaya ng sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo para manatiling malakas ang ating immune system. Napapansin niyo ba mga ka-daily na kapag puyat tayo o puro junk food ang kinakain natin, mas madali tayong mairita at mas mabagal tayong mag-isip sa ating mga gawain sa opisina o sa bahay. Hindi mo kailangang maging gym rat o gumastos ng malaki para sa membership, sapat na ang simpleng paglalakad o stretching para dumaloy ng maayos ang iyong dugo at sumigla ang iyong katawan. Ang pag-aalaga sa kalusugan ay ang pinakamagandang investment na magagawa mo dahil kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi mo ito ma-e-enjoy kung nakahiga ka lang sa hospital bed dahil sa kapabayaan mo sa sarili. Gawin nating habit ang pagpili sa masustansyang opsyon at ang pagbibigay ng sapat na pahinga sa ating mga kalamnan dahil ang katawan natin ang tanging sasakyan natin para marating ang ating mga pangarap sa buhay.
Pangalawa ay ang pagpapatalas ng ating mental na aspeto sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pagbabasa ng mga bagay na magpapalawak ng ating kaalaman at perspektibo. Ang mga ka-daily na tumitigil sa pag-aaral matapos ang graduation ay unti-unting napag-iiwanan ng panahon, lalo na sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at ekonomiya sa ating bansa. Huwag nating sayangin ang ating bakanting oras sa panonood ng mga walang kabuluhang video, bagkus ay gamitin natin ito para makinig sa mga educational podcast o manood ng mga tutorials na may kinalaman sa ating career o hilig. Ang paglalaan kahit 15 hanggang 30 minutes bawat araw para sa self-improvement ay magbibigay sa iyo ng malaking kalamangan pagkalipas ng ilang taon dahil ang dunong ay isang kayamanan na hindi mananakaw ng sinuman. Ang pagiging mausisa at ang pagnanais na matuto ng mga bagong skills ay ang magpapanatili sa iyong isipan na laging bago at handa sa anumang oportunidad na kumatok sa iyong pintuan. Ang pangatlong aspeto ay ang ating sosyal at emotional na kalusugan na nakadepende sa kalidad ng ating pakikipag-ugnayan sa mga taong mahalaga sa atin. Ang mga ka-daily na laging stressed ay madalas na may mga unresolved na away o kulang sa bonding sa kanilang pamilya at mga tunay na kaibigan. Ang paghasa sa lagari sa aspetong ito ay nangangahulugan ng paglalaan ng quality time para makipag-usap ng masinsinan, tumawa kasama ang mga mahal sa buhay, at magsilbi sa komunidad nang walang hinihintay na kapalit. Ang pagkakaroon ng matibay na support system ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang mga problema dahil alam nating may mga taong naniniwala at nagmamahal sa atin anuman ang mangyari. Ang emosyonal na katatagan ay nabubuo kapag tayo ay marunong magpatawad, magpasalamat at magpakita ng malasakit sa ating kapwa sa gitna ng mapanghamong mundo na ating ginagalawan. Sa huli, huwag nating kalilimutan ang ating espiritual na aspeto na siyang nagbibigay ng kahulugan at direksyon sa lahat ng ating ginagawa sa mundong ito. Ang paghahanap ng katahimikan sa pamamagitan ng dasal, meditasyon, o simpleng pagninilay sa kalikasan ay nakakatulong para kumalma ang ating isipan at mahanap ang ating sentro. Ang mga ka-daily na may matibay na paniniwala at malinaw na layunin ay hindi madaling matangay ng mga panandaliang tukso o kawalan ng pag-asa dahil alam nilang may mas malaking plano para sa kanilang buhay. Ang paghasa sa lagari ay isang panghabambuhay na proseso ng renewal o pagpapanibago na dapat nating gawin nang may disiplina at pagmamahal sa ating sarili. Tandaan ninyo na hindi mo maibibigay ang wala sa iyo, kaya kailangan mong punuin muna ang iyong sariling baso para magkaroon ka ng sapat na lakas na tumulong at magbigay inspirasyon sa iba. Maging epektibo ka sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng hindi pagkalimot na ikaw ang pinakamahalagang puhunan na dapat mong alagaan at pagyamanin araw-araw. Aral number 8. Hanapin ang iyong boses, maging inspirasyon sa ibang tao. Mga ka-daily, ang pangwalong aral na ito ay ang tinatawag na 8th habit na idinagdag ni Stephen Covey para sa modernong panahon kung saan hindi na sapat ang pagiging epektibo lang. Ang hamon sa atin ngayon ay ang mahanap ang ating sariling boses o ang ating natatanging kontribusyon sa mundo at tulungan din ang ibang tao na mahanap ang sa kanila. Marami sa ating mga Pilipino ang may mga nakatagong galing at talino pero natatakot silang ilabas ito dahil sa hiya o dahil iniisip nilang wala namang makikinig sa kanila. Ang mga ka-daily nating tunay na namumukod-tangi ay yaong mga gumagamit ng kanilang talento para makatulong sa kapwa at hindi lang para sa sariling sikat o pakinabang. Kapag nahanap mo ang intersection o ang pagtatagpo ng iyong hilig, ng iyong talino, ng pangangailangan ng mundo at ng iyong konsensya, doon mo mararamdaman ang tunay na saysay ng iyong pagkatao.
Hindi sapat na maging magaling ka lang sa trabaho. Dapat ay maging inspirasyon ka rin sa mga taong nakapaligid sa iyo para sila rin ay magsumikap na umasenso. Sa ating paglalakbay, kailangan nating tukuyin kung ano ang mga bagay na talagang nagpapatibok ng ating puso at kung saan tayo pinakamagaling para magamit natin ito ng wasto. Ang bawat isa sa inyo, mga ka-daily, ay mayroong unique gift na wala sa iba. At ang pagtuklas dito ay isang responsibilidad na dapat nating harapin ng may tapang. Maaring ang boses mo ay nasa pagtuturo, sa pagluluto, sa pag-ayos ng mga gamit, o sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo na nagbibigay ng trabaho sa iyong mga kapitbahay. Ang mahalaga ay huwag mong itago ang iyong galing sa ilalim ng mesa, kundi hayaan mo itong magsilbing liwanag para sa iba na nawawalan na ng pag-asa sa kanilang buhay. Kapag ginamit mo ang iyong boses para sa kabutihan, lumilikha ka ng isang ripple effect kung saan ang isang positibong gawa ay nagbubunga ng marami pang magagandang bagay sa ating komunidad. Ang pagiging isang leader ay hindi nangangailangan ng titulo o posisyon, kundi nangangailangan ito ng desisyon na gumawa ng tama at maging boses ng katotohanan sa lahat ng oras. Isang malaking bahagi ng aral na ito ay ang pagiging isang mentor o gabay para sa mga mas batang henerasyon o sa mga kasamahan nating nagsisimula pa lang sa kanilang career. Ang mga ka-daily na mapagbigay sa kanilang kaalaman ay mas lalong pinagkakalooban ng biyaya dahil ang karunungan ay lalong lumalago kapag ito ay ibinabahagi sa iba. Huwag kang matakot na may mas gumaling sa iyo dahil ang tagumpay ng iyong mga tinutulungan ay tagumpay mo na rin bilang isang epektibong tao at ehemplo ng pagbabago. Sa ating kultura na madalas ay may crab mentality, ang pag-angat ng iba sa pamamagitan ng iyong tulong ay isang napakalakas na pahayag na ikaw ay may malawak na pangunawa at malasakit. Ang pagbibigay ng encouragement o simpleng pagtitiwala sa kakayahan ng isang tao ay sapat na para magbago ang takbo ng kanilang buhay at magkaroon sila ng lakas ng loob na harapin ang kanilang mga pangarap. Maging mitya ka ng pag-asa at ipakita mo na ang pag-asenso ay mas masaya kung mayroon kang mga taong kasamang lumalago at nagtatagumpay. Kailangan din nating matutunan na ang paghahanap ng ating boses ay nangangailangan ng integridad o ang pagiging tapat sa ating mga prinsipyo kahit walang nakatingin sa atin. Ang mga ka-daily na may paninindigan ay hindi madaling mabili ng pera o madala ng mga maling gawain dahil alam nila ang tunay na halaga ng kanilang pangalan at dignidad. Ang iyong boses ay hindi lang naririnig sa iyong mga sinasabi, kundi mas lalong nararamdaman sa iyong mga ginagawa sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay. Kung ang sinasabi mo ay tungkol sa disiplina pero ikaw mismo ay hindi marunong sumunod sa oras, mawawalan ng saysay ang iyong boses at hindi ka paniniwalaan ng mga tao. Ang pagiging consistent sa iyong character ang magbibigay ng bigat sa iyong mga salita at magpapatibay sa iyong reputasyon bilang isang taong mapagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto. Ang boses na may integridad ay ang boses na kayang bumago ng sistema at kayang magbigay ng inspirasyon sa libu-libong Pilipino na nagnanais din ng maayos na pamumuhay. Sa huli, ang pangwalong aral na ito ay isang paalala na tayong lahat ay may potensyal na maging dakila sa sarili nating paraan kung pipiliin nating maglingkod sa iba. Ang tunay na legacy na maiiwan mo sa mundong ito ay hindi ang dami ng iyong ari-arian, kundi ang dami ng buhay na iyong nabago at ang dami ng boses na iyong natulungang magsalita. Bilang mga ka-daily, tayo ay tinatawag na lumabas sa ating comfort zone at yakapin ang ating misyon na maging bahagi ng solusyon sa mga problema ng ating lipunan. Huwag kang makontento sa pagiging okay lang, kundi magsumikap ka na maging extraordinary sa pamamagitan ng paggamit ng iyong talino para sa ikabubuti ng mas nakararami. Ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang kanta na dapat awitin at ang mundo ay naghihintay na marinig ang himig ng iyong tagumpay
at ng iyong malasakit. Maging boses ka ng pagbabago, maging boses ka ng pag-unlad, at maging boses ka ng isang epektibong Pilipino na may pusong nagmamahal sa kaniyang kapwa at sa kaniyang bayan. Aral number 9. Balanse ng production at production. Capability. Alagaan ang gintong itlog. Mga ka-daily, ang pangsyam na aral na ito ay isang napakahalagang konsepto na magtuturo sa atin kung paano mapapanatili ang ating tagumpay sa mahabang panahon nang hindi tayo nasisira. Isipin niyo ang kwento ng isang magsasaka na may alagang bib na nangingitlog ng purong ginto araw-araw. Dahil sa kaniyang kasakiman at pagmamadali na makuha lahat ng yaman, pinatay niya ang bibe para tignan kung may tumpok na ginto sa loob nito. Pero ang ending ay wala siyang nakuha at nawalan pa siya ng source ng kita. Ang bibe ay ang tinatawag nating production capability or ang asset na gumagawa ng resulta, habang ang gintong itlog naman ay ang production o ang mismong resulta na nakukuha natin. Marami sa ating mga Pilipino ang parang yung magsasaka dahil sa sobrang paghahabol sa pera o promotion, inaabuso natin ang ating katawan, kagamitan, at relasyon hanggang sa ang ating bib o ang ating kakayahan ay mamatay o masira na ng tuluyan. Ang tunay na epektibong ka-daily ay alam na para tuloy-tuloy ang dating ng gintong itlog sa buhay, kailangan mong bigyan ng sapat na alaga at maintenance ang bibe na naglalabas nito sa araw-araw. Sa aspeto ng ating trabaho o negosyo, ang balansing ito ay makikita sa kung paano natin ginagamit ang ating mga kagamitan gaya ng computer, sasakyan, o kahit ang ating sariling physical na lakas. Kung ikaw ay isang Grab driver halimbawa, at puro pasada ka lang ng pasada para kumita ng malaki pero hindi mo naman pinapalitan ng langis, o hindi mo pinapacheck up ang iyong sasakyan, darating ang araw na titirik ito at mas malaki ang magagastos mo sa repair kaysa sa kinita mo. Ganito rin sa ating mga opisina kung puro output lang ang hinihingi natin sa ating sarili pero hindi tayo naglalaan ng oras para mag-aral ng bagong software o para mag-update ng ating kaalaman, mapurol ang ating babe at liliit ang ating gintong itlog. Ang mga ka-daily na madiskarte ay laging naglalaan ng budget at oras para sa maintenance dahil alam nilang ito ang paraan para mas tumagal ang kanilang serbisyo at mas maging dekalidad ang kanilang trabaho. Ang pag-aalaga sa iyong mga tools at assets ay hindi gastos kundi ito ay isang paraan para masigurado na hindi ka mawawalan ng pagkakakitaan sa gitna ng iyong pag-asenso. Pagdating naman sa ating mga relasyon, ang production capability ay ang tiwala o ang emotional bank account na binuo natin sa ating pamilya o sa ating mga kapartner sa business. Ang gintong itlog dito ay ang kanilang tulong, suporta, at ang maayos na pagsasama ninyo sa loob ng tahanan o sa inyong kumpanya. Kung puro ka lang hiling ng pabor o utos sa iyong asawa o anak pero hindi mo naman sila binibigyan ng oras, atensyon at pagmamahal, darating ang oras na mauubos ang laman ng account mo at mawawala ang kanilang tiwala sa iyo. Ang mga ka-daily nating matagumpay sa pamilya ay yaong mga marunong mag-invest sa relasyon bago sila humingi ng resulta para laging may depositong hugutan sa oras ng pangangailangan. Huwag nating abusuhin ang kabaitan ng ibang tao para lang makuha ang gusto natin sa madaling paraan dahil ang relasyong nasira ay napakahirap ng ibalik sa dati kahit gaano pa karami ang iyong pera. Kailangan din nating tignan ang ating sariling kalusugan bilang ang pinaka-importanting vibe na dapat nating alagaan para makamit natin ang lahat ng ating mga pangarap. Ang gintong itlog ay ang iyong sahod, ang iyong mga achievements, at ang iyong kakayahan na mag-provide para sa iyong mga mahal sa buhay. Pero kung ikaw ay laging puyat, puro bisyo, at hindi kumakain ng wasto dahil lang gusto mong mag-overtime ng mag-overtime, unti-unti mong pinapatay ang vibe na siyang gumagawa ng iyong kayamanan. Ang mga ka-daily na may long-term vision ay alam na ang pahinga at tamang diet ay bahagi ng kanilang trabaho
Dahil kung wala ang kanilang malakas na pangangatawan, wala ring silbi ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Huwag mong ipagpalit ang iyong buhay para sa isang mabilisang kita na panandalian lang dahil ang tunay na tagumpay ay yung nagagawa mong tamasahin ang bunga ng iyong pagod ng may malusog na pangangatawan at masayang kaisipan. Sa huli, ang aral na ito ay tungkol sa pagiging matalino sa pag-manage ng ating resources para hindi tayo mauwi sa kawalan dahil sa ating sariling kapabayaan o pagiging short-sighted. Bilang mga ka-daily, dapat ay maging balanse tayo sa ating pagtingin sa buhay. Huwag nating kalimutan ang nagbibigay ng resulta habang tayo ay nakatutok sa mismong resulta na gusto nating makuha. Ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng paggawa at ng kakayahang gumawa ay ang magbibigay sa atin ng sustainability o ang kakayahang tumagal sa kahit anong laban ng buhay. Tandaan ninyo na ang pag-asenso ay hindi isang sprint o mabilisang takbo lang, kundi ito ay isang marathon na nangangailangan ng matibay na resistensya at tamang pag-aalaga sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Maging mapagmasid ka sa kalagayan ng iyong mga bibe, maging ito man ay iyong katawan, iyong gamit, o iyong mga mahal sa buhay, para masiguro na ang iyong kinabukasan ay puno pa rin ng nagniningning na gintong itlog. Alagaan mo ang iyong sarili at ang iyong mga assets, at ang tagumpay ay kusang dadaloy sa iyo ng tuloy-tuloy at walang humpay. Aral number 10. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, maging tunay na epektibong Pilipino. Mga ka-daily, ang pang-10 aral na ito ang magbubuklod sa lahat ng natutunan natin dahil ito ay tungkol sa prinsipyong inside out o ang pagkilala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating sariling pagkatao bago ito makita sa ating paligid. Marami sa atin ang mahilig magreklamo sa takbo ng traffic, sa ugali ng ating mga katrabaho o sa hirap ng buhay sa ating bansa at madalas nating hinihintay na sila ang magbago para tayo ay maging masaya. Pero sa turo ni Stephen Covey, itinuturo niya na kung gusto nating magkaroon ng mas maayos na relasyon, kailangan nating maging mas maunawain na tao muna. At kung gusto natin ng mas maunlad na buhay, kailangan nating maging mas disiplinado muna sa ating sarili. Ang mga ka-daily nating tunay na nagtatagumpay ay yaong mga hindi na naghihintay ng himala mula sa labas, kundi nagsisimulang ayusin ang kanilang sariling mindset at mga habits sa araw-araw. Kapag binago mo ang iyong panloob na mundo, ang iyong panlabas na mundo ay susunod na magbabago dahil ang iyong mga aksyon ay bunga lamang ng kung ano ang nasa loob ng iyong puso at isipan. Napakahalaga na maunawaan natin ang pagkakaiba ng character ethics at personality ethics sa ating pakikipagsapalaran sa buhay bilang mga Pilipino. Ang personality ethics ay parang isang band-aid o mabilisang solusyon gaya ng pag-aaral ng mga teknik para maging magaling magsalita o para magmukhang sikat sa social media kahit wala namang lalim ang ating pagkatao. Sa kabilang banda, ang character ethics ay ang pagbuo ng mga pundasyon gaya ng integridad, kababaang loob, katapatan, at tiyaga na siyang tunay na magdadala sa atin sa pangmatagalang tagumpay. Ang mga ka-daily na may matatag na character ay hindi kailangang magpanggap dahil ang kanilang gawa ay sapat na para pagkatiwalaan sila ng ibang tao sa negosyo man o sa personal na buhay. Huwag nating habulin ang mga shortcuts o yung mga tinatawag nating diskarte na nakakalamang sa iba dahil ang tagumpay na walang integridad ay parang bahay na nakatayo sa buhangin na madaling gumuho sa unang bagyo pa lang. Ang pagiging epektibo ay hindi isang bagay na makukuha mo sa isang gabi lang, kundi ito ay isang lifestyle o paraan ng pamumuhay na nangangailangan ng consistency sa bawat sandali. Ang mga ka-daily na seryoso sa kanilang paglago ay tinitignan ang bawat pagkakamali bilang isang feedback
o pagkakataon para matuto at hindi bilang dahilan para sumuko na lang. Kailangan nating maging self-aware o mapagmatyag sa ating sariling mga negatibong ugali gaya ng pagiging reactive o ang hilig nating mag-procrastinate sa mga mahahalagang gawain. Kapag natanggap mo na ikaw ang may problema, doon mo lang mahahanap ang tunay na solusyon dahil hawak mo na ang kapangyarihan na baguhin ang iyong sariling tadhana. Ang pagpapakumbaba na aminin na marami pa tayong dapat matutunan ay ang unang hakbang para tayo ay maging mas matalino at mas epektibo sa harap ng anumang hamon na ibabato sa atin ng buhay. Sa ating komunidad, ang pagbabagong inside out ay nangangahulugan na tayo ang magsisilbing ehemplo ng disiplina at malasakit na gusto nating makita sa ating bansa. Kung gusto mo ng malinis na kapaligiran, simulan mo sa hindi pagtatapon ng basura kahit walang nakatingin sa iyo. At kung gusto mo ng tapat na gobyerno, maging tapat ka rin sa pagbabayad ng buwis at sa pagtupad sa iyong mga pangako. Ang mga kadeli na nagpapakita ng ganitong uri ng paninindigan ay nagiging mitya ng inspirasyon para sa iba na gumawa rin ng mabuti sa kanilang sariling maliliit na paraan. Hindi natin kailangang maging sikat o makapangyarihan para makagawa ng impact dahil ang bawat tamang desisyon na ginagawa mo ay may ambag sa kabuuang pag-unlad ng ating lipunan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay kapag pinili mong maging leader ng iyong sarili at maging inspirasyon sa iyong pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng iyong magandang halimbawa. Sa huli, ang paglalakbay natin sa pag-unawa sa 7 Habits of Highly Effective People ay hindi nagtatapos dito kundi ito ay simula pa lang ng iyong bagong kabanata bilang isang epektibong Pilipino. Ang bawat aral na tinalakay natin, mula sa pagiging proactive hanggang sa paghasa sa lagari, ay mga kasangkapan na magagamit mo para mabuo ang buhay na lagi mong pinapangarap. Bilang mga ka-daily, tayo ay may misyon na i-apply ang mga kaalamang ito hindi lang sa ating isip kundi higit sa lahat sa ating mga gawa sa araw-araw na pamumuhay. Tandaan nyo na ang tagumpay ay isang paglalakbay at hindi isang destination. Kaya maging matiyaga ka sa iyong sarili habang unti-unti mong binabago ang iyong mga habits para sa mas magandang kinabukasan. Maging tapat ka sa iyong vision, alagaan mo ang iyong mga relasyon, at laging manalig na ang bawat butil ng iyong pagsisikap ay magbubunga ng siksik, liglig, at nag-uumapaw na biyaya. Maraming salamat sa pagsama sa ating diskusyon ngayon, at asahan nyo na sa bawat pagpili nyo sa tamang ugali ay lalong lumalapit ang inyong tagumpay. Sa ating pagtatapos, mga ka-daily, tandaan ninyo na ang pagiging highly effective ay hindi isang magic na mangyayari lang sa isang gabi. Ito ay bunga ng paulit-ulit na pagpili sa tamang desisyon at pag-aalaga sa ating character mula sa loob, pabalabas. Mula sa pagiging proactive sa ating mga problema hanggang sa paghasa sa ating sariling lagari, ang bawat habit na tinalakay natin ay nagsisilbing pundasyon para sa isang mas matatag at masaganang kinabukasan. Huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula kapag kinuha natin ang buong responsibilidad sa ating buhay at piniling makipagtulungan ng tapat sa ating kapwa. Gamitin ninyo ang mga kaisipang ito para maging inspirasyon at boses ng pagbabago sa inyong sariling pamilya at komunidad. Bilang mga ka-daily, tayo ang arkitekto ng ating tadhana, kaya simulan na nating itayo ang buhay na puno ng dangal, disiplina, at tagumpay. Mabuhay kayong lahat at patuloy tayong magsumikap para sa mas maunlad na bukas. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.